Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na naman tayo. Ngayon si Baste Duterte naman ang kanilang binabanatan ngayon. Itong mga... sa susunod, bibigyan na natin ng pangalan ito. Talagang wala siyang tigil sa pagbanat sa mga Duterte. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, like, share. All gusto tayo dyan at tayo maglalambing. I-like, i-share nyo para mas marami tayong mapasaya na solid Duterte supporters. Ito, ano ba kwento rito? Ayon sa ngayon, pag naging Prime Minister daw itong si Bongit, Diyos ko, wala ka na nagawa. Gusto mo pa maging Prime Minister, Paniguradong wala Singapore na ang bansa. Vlogger. Oo. Naalala nyo kasi, parang ito ay nag-vlog, di ba? Parang sabi niya, magbo-vlog tayo. Kinuwento niya kung ano-ano kinuwento niya. Gusto niya kwento. Ngayon, hindi na presidente ang trabaho pala nito. Oo, ano trabaho na nito ngayon? Mag-vlog na lang at mag-report. Nakakaawang Pilipinas. Pag ganito mga namumuno, tapos pagtatanggol pa ng mga utak ano ba pwedeng tawag doon? Mahirap kasi magbigay ng pwedeng utak talangka na lang o utak biya o utak munggo na lang pa mas maganda. Pwedeng maging prime minister. Ano ba nagawa? Di lalo nang lulugmok ang Pilipinas. Wala ngang strong leadership. Wala ngang magandang nagawa. Wala ngang matinding mga impra. Tapos gusto niyo pa maging prime minister? Nagpahayag ng suporta ang vlogger. Oo. Kay Pangulong Ferdinand. Matapos itong sabihin sa social media na posibleng mala Singapore ang Pilipinas pag ito naging Prime Minister. Kung kayo ay nangangarap maging Prime Minister, dapat sana ginalingan nyo. Alam nyo kung si Tatay Digong lang nung mga panahon na yun, nagdeklara at nagpalit ng konstitusyon at naging tsa-tsa. Nagkaroon ng charter chain. Hindi lang kasi siya sa pwesto 'Di ba? Malalaman mo ang talagang tao na gustong tumulong. Walang alinlangan na bababa. Eto meron pa silang mga pasaring na gusto maging tsa-tsa. Diyos ko po. Gusto maging mala Singapore. Hindi kayo hindi kayo pagbibigyan ng taong bayan. Unang-una, ano ba ang mga pinagagawa nyo? Puro pagnanakaw lang ang ginawa nyo Wala kayong tigil. Una, flood control. Hindi pa natapos doon yung utang. Tapos yung PhilHealth Fund, pinakalaman pa. Yung PDIC, pinakalaman pa. 'Di ba? Tapos Prime Minister ang gusto nyo. Wow. Magkakalokohan na kayo. Eto, basta sabi ko nga sa inyo, hindi na tayo naninira. Hindi tayo naninira dito. Hindi na tayo naninira? Hindi naman talaga tayo nanira Binabatikos lang natin yung mga naninira kay Tatay Digong, kay Bibi Sara. Yun ang atin Ngayon, kung halimbawa tatakbo ba si Atty. Rowena Guanzon sa pagkasenador, susuportahan mo ba? Ako, for sure, 100% susuportahan ko. Kasi 'di ba nung una, nung nagsalita na siya doon sa PDP, talagang mabibilib ka. 'Di ba sinabi niya naman, wala nang naging Cebuana na nakapasok ng senador, kaya tatakbo siya. Kaya sabi natin, kung ang mga Mindanaoan at Cebuanon at mga Visayas makapasok diyan sa larangan ng politika sa pagkasenador o bise o kung presidente man, kasi si Bibi Sara presidente, 'di ba? So, lamangan niyo yung Visayas, Mindanao. Maghanap na kayo ng puwede niyong ipambato sa pagkasenador. Dahil kung aasa kayo sa Manila, wala, nanakawin at nanakawin lang. Bigyan natin ng isang pahapyaw itong Unity Pinas. Sabi dito, iginiit ni dating Commission on Election Commissioner Rowena Guanzon
na ano daw, ayan, basahin natin. Ah, Ayon kay Guanzon, bukas siya sa posibilidad na hindi na muling tumakbo sa anumang ay, fake news 'to. Ayon kay Guanzon, bukas siya sa posibilidad na hindi na muling tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno kung makakatulong ito sa matibay na kampanya ni Duterte. Ano yan, mas mahalaga para sa kanya ang tagumpay na kanilang sinusuportang kandidato. Okay. Akala ko naman. Bagamat ituring na niya ang sarili bilang retirado as a public service, sinabi ni Guanzon na handa pa rin siyang magbalik kung kailan. Ayun, yun naman pala. Akala ko binibigay siya ng negative ano eh. Ito naman eh, nire-reaction na lang naman natin. Pag nakita nating fake news, siyempre hindi tayo papayag. No? Kasi ini-expect natin na tatakbo siya eh. Tapos bibigay ng pahayag na hindi na raw tatakbo. Maganda tumakbo ka, Atty. Rowena Guanzon. Kasi ikaw lang ang magiging pag-asa. Ikaw lang ang magbabardagol kung sakasakaling birahin si BP Sara. 'Di ba? Yun ang matindi. Oo. Eh, pag halimbawa pa naman 'to si Atty. Rowena, eh, talagang hindi 'to tatantanan, eh. Hindi niya tatantanan ng, bumibira, eh. Oh, kagaya si Luther. Si Luther, eh, ngayon lagi niyang binibira kahit sa kanyang segment. Yan ang mga matatapang. May boses, hindi kagaya ng ibang senador diyan. Nakaupo lang, naghihintay lang ng mali-maleta. Eto binanatan naman si BP Sara. Kailangan natin pagtanggol si BP Sara, hindi puwedeng ganito na lang, 'di ba? Walang utak. Ano daw, walang utak. Hindi pala ano ba talaga Kuya Gus, ang gulo mo. Binanatan hindi. Hindi kasi malabo mata natin, eh, kaya walang utak si Bangag. Wala siyang ginawa sa bansa. Kaya nahihirapan lalo tayo ngayon. Eh, totoo naman 'yan. Ano ba pinagagawa niya sa loob ng mag-aapat na taon na, 'di ba? Mag-aapat na taon na, eh, wala pa rin nangyayari. Puro utang tapos meron pa ngayong naaprubahan na yung $800 million. Ano mangyayari niyan? Dagdag na naman, baka yung 18 trillion maging 20 trillion na. Sino magbabayad niyan? Hindi natin kayang bayaran 'yan. Sasabihin ko sa inyo matagal pa bago maka-recover, bago pa mabayaran 'yan, 'di ba? Pero kung magtutulong-tulong ang taong bayan, oo, yung mga oligarch na hindi nagbabayad ng tamang buwis, eh, mas lalong tatagal. Pero kung kagaya ng Tatay Digong 'yan, na napuwersa yung mga oligarch na magbayad ng buwis, na inabot na ng taon din at dekada, sigurado kayang bayaran 'yan. Sabi rito, hindi, totoo, walang utak. Kung may utak, di sana gagawa siya ng paraan. Do'n lang sa ating kababayan sa Middle East, eh, 'di ba? Do'n lang sa solusyon ng baha, bagyo. Wala tayong magagawa diyan, anak ng tipak lang. Suwerte ka nadala ka ni BP Sara, dahil kung hindi ka nadala ni BP Sara, Diyos ko, pasyal, kahit mag-iiyak-iyak ka hindi ka mananalo. Kaya gawa-gawa nitong mga istoryahin nila na si BP Sara, eh, pilit nilang pinapabagsak. Talagang matindi ano 'no, pagkatakot nila kasi hindi mananalo itong mga 'to, eh, 'di ba? Kahit tingnan mo sa survey ngayon, survey mo yung tao ngayon galit sa mga bangag. Hindi na nga nagtataka lang ako bakit itong mga loyalista, na supporter, eh, todo pa rin suporta kahit ganito na nangyayari. Eh, sabagay kasi mga bangag, eh. Kagaya nito sabi ni ano, ni Kong Ungab dito sa interview sa kanya. BP Sara na gustong i-disqualify. O kita niyo, gustong-gustong i-disqualify, eh. Para saan? Ayun nga, hindi makatakbo. Pinapasagot siya sa isang confidential fund na 125 million na wala pa namang final ruling yung COA kasi it's still pending there, eh. Well, if you will notice from the start, since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Walang proof, walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made, or conjectures. Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last
2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. Lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish na. Kaya nga eh. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. Ano pong masasabi ninyo doon sa binanggit ni Chairwoman Jervel Luistro na mukhang lumalabas, mini-trial daw yung ginagawa laban kay VP Sara sa House? Anong tingin mo doon, sir? Well, actually, first time natin narating ito na merong gagawin na hearing dito sa Committee on Justice, no? What I mean is first time in the recent history kasi based sa maalala ko lang ng mga impeachment, konsihal ako nung nakikita ko nung impeachment ni President Erap Estrada, dumiretso rin sila sa plenary, no? Dumiretso na sila sa Senado kasi they got the numbers, the direksyon na ni that time ang speaker si Manny Villar. Then ganun din ang nangyari sa impeachment ni Justice Corona, dumiretso na rin because they got the numbers, 1/3 votes needed to recommend directly to the Senate. Tapos ngayon, dito sa House, itong impeachment ni VP Sara, yung last year ni declare na constitutional yun ng Supreme Court. Ito naman ngayon is a few endorsements from members of the House of Representatives. So, ginawa nila yung hearing. So, first time ito na gagawin yung hearing. But para sa akin, yung gagawa ng hearing, sila naman din yung karamihan, sila na rin yung mga complainant or petitioners. Kita nyo. First time ever. Saan ka nakakita? Tama yung sinasabi ni Kong Ungab eh. Sila yung complainant, sila yung nag-hearing. Sino complainant doon? Andun si Dilima. Andun si sino to? Yung taga Manila, si Abante. Yung taga La Union, si Ortega. 'Di ba? Sa committee nila, sila yung complainant, sila yung hearing. Anak ka ng bugi naman. Saan ka makakita niyan? At asahan nyo, expect nyo na yan, 23 na ngayon. So 2 days na lang, yung first ever na inaasahan nila na mini trial o mini hearing. Anak ka ng bugi. Hindi atin si VP Sara dyan. Walang ganun. Pwedeng hindi umatin si VP Sara. Pwede. Bakit kay Bongit nga hindi umatin eh? Aaten ba si VP Sara? Hanggang sa mabuwisit nila, iakit na lang nila sa plenary o sa Senado. At doon magkakatalo. Porket na-impeach nila dyan, sa Kongreso, sa Kamara, akala nila hindi maabsuelto si VP Sara sa Senado. Kaya lang naman na-impeach si VP Sara dyan sa Kamara. Kasi nga, sila na yung complainant, sila pa yung nag-hearing. Sino ba yung Justice Committee dyan, yung chairman? Sila rin, magkakampi. Kaya tama yung sinabi ni Kong Ungab. Kaya kayo, huwag kayo maniniwala dyan sa Kongreso. Sabi ni Aling Ledesma, gagawan lang kayo ng kwento niyan. Pag kayo ginawa ng kwento niyan, kung ano-ano itatanong sa inyo, kahit hindi nyo ginawa, kahit sinagot na ng COA, di ba ganun ginawa kay VP Sara? Kahit sinagot na ng COA, pinipilit pa rin nila. Nakakatuwa naman itong mga ito. Pinipilit pa rin nila na meron daw paglulustay o malversation nangyari. Wow! Yung amo nyo, ano sa palagay nyo? Bilyones, trilyones ang usapan sa amo nyo. Hindi nyo mahalungkat. Ngayon, tahimik si Pinky. Pinky, why you're not so noisy? Diyan sa amo nyo. Ba't kayo parang tekong ang bibig nyo? Parang gusto nyo pagtakpan. Ayan, si Tutasin, si Pinky. Yan lang naman ang taga-cover up niya na magpinsan eh. Sila lang ang mahilig
O, pati itong taga-kamara na 'to. Pero expect natin itong sa Senado, sa plenary, kasi 3 hearing, 4 na hearing. 25, tapos April 14, tapos the rest puro April na. Oo, end of April, parang siguro last na yun, o April 28. So, hindi ko lang sure kung 1 and 2 'pag hindi dumating si VP Sara, iaakit na nila ng plenary yan. VP Sara, wag kang pupunta, ha. Wag kang pupunta para maano 'to, ano kaya ang, pakiramdam niyo 'pag hindi kayo sinipot ni VP Sara? Kami ay nagagalak talaga kami 'pag halimbawa gano'n ang mangyari. Oo. Tapos, aasarin pa kayo ni VP Sara, wow. O sobra-sobrang due process. Wow, talaga? Binigyan niyo ba ng due process ang impeachment ni VP Sara? Ito yung banat nila na naman kay VP Sara. Sobra daw yung due process. Ang alin ba? Alin ba yung due process na pinagsasabi niyo? Wala nga kayong due process, eh. Puro nga kayo, minadali niyo nga, eh. 'Di ba? Kunwari yung, unang complaint, pangalawang complaint, eh, na ano, na basura. Oo, pero bumanat sila sa pangatlo at pang-apat, 'di ba? Yung pangatlo at pang-apat matindi-tindi. Talagang yung mga nag-complain, yun yung mga bumabanat talaga, kay VP Sara. Kasi itong una at saka pangalawa, yung una kasi, yan yung sinabing abogado, nag-aabogado kay Bakulaw o kay Bakekang. Kilala niyo ba si Bakekang? Wait lang, O si Palaka, 'di ba? Yung attorney. Tapos yung pangalawa, itong, ibinasura o sinantabi kasi walang matibay na ebidensya. Oh, yung pangatlo dito kay Laylay at saka dito kay Boy Dila, yun ang umabante na ngayon sa kamara. Ngayon, due process, wala kayong binibigay na due process. Oh, bakit kamo? Eh, yung abogado nga ni VP Sara, ayaw niyo ngang pagsalitain na si Attorney Powa, 'di ba? Kung sakasakaling magkakaroon ng mini trial o mini hearing, hindi raw sila pinapayagan na magsalita. Anak ng tipaklong, gano'n sila katakot. O sige, tuloy natin 'to. Makakasama po natin si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability at member ng House Committee on Justice. Good morning po, Congressman Chua. Welcome back. Hi, Kong. Good morning. Hi, magandang umaga, Christian and Victoria at sa lahat ng inyong mga talusubaybay. Opo, thank you po muli sa inyong pagsama sa amin ng ganito kaaga, Kong. Sir, nitong nakaraang linggo, kayo po ay na-determine na sufficient in grounds yung impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Can you explain to us lang po briefly ano ang difference ng sufficient in grounds sa sufficient in substance? Kasi hanggang dun lang yung natatalakay Yes. before hanggang sufficiency in Ngayon substance. pa Yung lang pala, umusad. may grounds din pala. Ano yun? Yung sufficient in substance, ito yung una namin tinalakay. Ang parameters nito ay pag binasa mo yung salaysay o yung complaint, meron bang offense na na-commit? Like for example, may kagaya nga yung isa, yung sinasabi nila, yung threat, di ba? Yung pagbabanta. Now, ano naman yung sufficient in ground? Ito namang sufficient in ground, yung bang na-commit na offense charge, pasok ba dun sa grounds for impeachment? At papasok yung 6. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, kasi maaaring pumasok sa offense charge, pero ano sa grounds? Diba? Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, high crimes, other high crimes. Kita nyo, nag-imbento na naman ang mama. Anong other high crimes na pinagsasabi nyo? Sino naman pinaparatangan nyo ng other high crimes? Kita nyo, makapanira lang sila. Talagang wagas. Yung culpable sinasabi nyo, sabihin nyo sa amo nyo. Yung magpinsang amo nyo, sabihin nyo yan. Yung mulberry at yung malversation, sabihin nyo rin yan. At yung plunder, sabihin nyo rin yan sa amo nyo. Pero, sasabihin ko sa inyo, ito ay sinagot na lahat. Di ba? Noong una, 2025,
kalakip na rin yan doon sa complaint nyo. Yung due process, ay wala naman talaga dahil minadaliin nyo. Kinuwentuhan nyo ng kinuwentuhan at ayan na nga, nasa inyo na. Oo, lalaroin nyo na ang bola pero hindi kayo magtatagumpay. Ayan ang sabi ni Aling Ledesma, mapapahiya kayo pagdating ng dulo. Yun lang talaga. Nakakaawa lang itong mga ito. Pagdating ng araw, pag si VP Sara naman ang nakaupo, sigurado, tiyak, iiyak talaga sila. Kasi sira na mga politika karir nito mga to eh. Maynila. Ipapanalo nyo pa ba to? Sa tingin nyo, mananalo pa ito? Alam nyo naman kung ano yung pinagagawa nito. 'Di ba? Taga Maynila, mag-isip-isip kayo. Alamin nyo kung ano yung tama sa mali. 'Di ba? Alam nyo no. Proteksyon sa Pilipino versus, eto na, matinding bakbakan na ito. Gusto ko to eh. Mukhang masusupal-pal ata si... Ito, proteksyon sa Pilipino versus extrajudicial rendition. Ito yung usapin na patungkol kung paano nila minadali na kidnapin si Tatay Digong. So, sino ba ang kanyang kadibatihan dito? Malamang dito si Tutase na naman ang kadibatihan niya dito eh. Alamin natin tapos bigyan natin reaction. Resolutory clause is aligned. Mr. President will also change the title to extrajudicial rendition rather than instead of extraordinary rendition, we will use the word extrajudicial. Extrajudicial. Yes. Tuta nga. That has been I approved move if there's no earlier. objection. Yes, sir. We're now amending the title after the resolutory portion that was amended earlier. Okay. Any objection? Hearing none, approved. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, I believe that we're now in the period of amendments, committee amendments. Yes, the chair yields to the President Pro Tem. Thank you. Ano kaya ang amendments na ito? Mauna individual or Ano naman kaya yung isususog nito? Paano kala? Ano naman kaya? Pagbabago na naman saan yan? Recognize, Mr. President, our distinguished minority floor leader to sponsor the measure and our Senate President, Vicente Soto III. Parang ayaw mo na. Parang napipilitan ka lang sabihin na Senate President Sabihin mo na kung ayaw mo na, pwede mo nang papalitan yan. Propose amendments, but I believe he has a committee amendment, or his personal amendment. The Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, is recognized. Sir President, And to introduce his amendments, the Senate President. before that, Mr. President, isang committee amendment lang po. Sige. So as discussed with Senator Lacson, our Senate President Pro Temp, in the last week when we brought this up, the intention of everyone is to make sure of due process, to make sure our Constitution is followed. And good Senate President Pro Temp brought up the fact that if you search the word extraordinary rendition, Yan. may negative connotation. So in that respect, I'd like to propose that instead of extraordinary, we use extrajudicial. So the title will read, Resolution Expressing the Sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. In the same manner, Mr. President, if it could be a omnibus amendment, on page 2, lines 33 and 39, after comma, following the word whereas, delete the entire clause and replace with the following.
the enforcement of arrest warrant issued by the International Criminal Court against former President Duterte and his subsequent surrender. We'll deal with that later, Mr. President, because we might delete the whole paragraph altogether. So just the title, Mr. President, Yeah, instead well, of, yeah. In that case, if I may suggest, Mr. President, that the distinguished gentleman, the minority leader, amend the Title. the resolutory portion. Yes. That is where it is contained, so that later we can go to the title. No, but what you were mentioning on Yes. Tama, Mr. President. So in the same manner, just change the word extraordinary to extrajudicial rendition. Ayun na. So just the title and resolutory Move. at this point in time. Majority Leader, will you move or will I move Yes. for the amendment? Yes, Mr. May I President. move the for the, resolutory portion muna. yes. Yes, Mr. President. So move. On Oh, the yun na. An objection? Hearing none, motion is approved. Okay, now, Mr. President, if you don't mind, Yes, please, Uh, Mr. President. I have no problem at all with the resolution. I fully support it. As a matter of fact, I'm glad that you have changed a word or two in the resolutory portion, and then hopefully later on in the title. My issue, if you don't mind, my esteemed minority leader, through you, of course, Mr. President, is 2 or 3 lines in the whereases. Yes, Mr. President. So that I was hoping that we could somehow temper 1 or 2 lines there that Ano yun? might be say Agal. in consonance with the Republic Act 9851. So in page 2, line 33, the entire whereas, and I don't understand you were thinking of doing that yourself later on, no? But if I may propose Yes, now, Mr. so President. the entire whereas, 33 to 39. replace it with the following. And I think this will be in consonance with Republic Act 9851. I need not explain it anymore, Mr. President. So replace it with, whereas in 2025, a warrant of arrest issued by the International Criminal Court, ICC, in parentheses, were implemented to apprehend former President Rodrigo Duterte. Teka lang Nakita nyo ba yung warrant of arrest na sinasabi nyo dyan? Although naninindigan dito si Senator Alan Peter Cayetano para doon sa pag-aresto, wala namang pinakitang ICC. At nagyabang-yabangan lang doon si Torre. Di ba? Hinihingi nga nasa ba yung warrant of arrest? Nasa cellphone daw. Hanggang ngayon, wala ka pang makita. Wala pa tayong makita. At wala pa silang pinapakita na warrant of arrest na galing mismo sa ICC. Di ba? Buti na lang may mga gantong senador na talagang naninindigan at pinagtibay ng Senado ang PSR 3070, ang proteksyon sa mga mamayang Pilipino versus extrajudicial rendition. Yun ang pinaglaban niya Kailangan maprotektahan ang isang bawat tao, isang bawat Pilipino na naninirahan sa Pilipinas na hindi na muli tawag doon, madakip o kung ano man terminology nila doon, na maaresto ng banyaga na kung sino man ang dapat. Kasi kung huhusgahan, meron naman tayong mga husgado rito. Meron naman tayong meron naman tayong mga abogado dito, mga judge. Kung saan dapat ang Pilipino ay mahiring, dapat sa Pilipinas lang. Yun ang kanyang pinaglalaban. Kaya dito wala kang mapapala dito. Alam nyo naman ang karakas ng mama na to. Kaya nasupalpal ito ni Senator Alan sa usaping ito. Tuloy pa ba natin? Sige. If you will accept, Mr. President. So with that line and then go to the next already. Yes, whereas. go to the Yeah, next whereas. I think that's fair, Mr. President.
and fair and clear. Anyway, Mr. President, everyone has a stand on this issue at nasa Supreme Court naman. So I think just stating it factually the way the Senate President did, I think would be clear to everyone. Yes, I hope so. Yes, thank you, Senator. Yes, I hope so. Ganun lang yun. Hindi ata klarado kung ano yung pag-aresto kay Tatay Digong, parang blanco pa rin sila eh. So hinahanap ng taong bayan, noong unang-una pa lang, nung si Yabang-Yabangan na Torre, asan na yung warrant of arrest na galing ICC mismo? Wala, nasa cellphone daw. Yun ang pangit. Kinidnap nyo yung dating Pangulo, tapos, ano nangyari? Kayo ngayon ay na-demote. Buti nga. Kaya kumabot ka sa video natin ito. Hanggang sa muli, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at ako ay maglalaming muli. Ikalat nyo ang video. Bye-bye!